Bigasan at itlog, negosyong kayang kumita ng 100,000 pesos kada buwan. Napansin mo ba na kahit gaano kamahal ang bilihin, may dalawang bagay na halos hindi nawawala sa shopping list ng mga Pilipino. Ito ay ang bigas at itlog. Araw-araw itong binibili, araw-araw itong kinakain. Kaya hindi nakapagtataka na may mga negosyanteng kumikita ng malaki mula sa dalawang simpleng produktong ito. Pero paano nga ba nagagawa ng ilan na palaguin ang simpleng bigasan at itlog business hanggang umabot sa 6-digit ang kita kada buwan? Well, sa video na ito, magbibigay ako ng 8 diskarte kung paano maabot ang 100,000 pesos na kita monthly. Kaya siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo para magkaroon ka ng mas malinaw na ideya kung paano palaguin ang ganitong uri ng negosyo. Ang pinakauna ay syempre piliin ang tamang lokasyon. Kung gusto mong kumita ng 100,000 pesos kada buwan sa bigasan at itlog business, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang lokasyon. Maraming negosyante ang nakatuon agad sa presyo ng bigas o laki ng puhunan. Pero ang totoo, malaking bagay ng tagumpay ng isang tindahan ay nakadepende sa dami ng taong bibili sa'yo. Isipin mo na lang, ang bigas at itlog ay hindi luho. Kailangan ito ng mga pamilya halos linggo-linggo. Kaya kung ang tindahan mo ay malapit sa mga bahay, subdivision o mataong komunidad, mas mataas ang posibilidad na ikaw ang unang maiisip ng mga tao kapag kailangan nilang bumili. Hindi na nila kailangan bumiyahe ng malayo o maghanap pa ng ibang tindahan. Mahalaga rin na madaling makita at madaling puntahan ang iyong pwesto. Kahit mura ang paninda mo, kung nakatago naman ang tindahan at pihirang madaanan ng tao, mahihirapan kang magkaroon ng sapat na customer para lumaki ang benta. Sa kabilang banda, ang magandang lokasyon ay parang nagbibigay sa iyo ng libreng daloy ng mga potensyal na mamimili araw-araw. Habang dumarami ang bumibili ng bigas at itlog sa iyong tindahan, mas tumataas ang posibilidad na magkaroon ka ng mga suki na paulit-ulit na babalik. At sa ganitong negosyo, ang mga regular na customer ang isa sa pinakamalaking susi para mapalapit sa 100,000 pesos na buwanang kita. Ang diskarte number 2 ay magkaroon ng maraming pagpipilian. Kapag napili mo na ang tamang lokasyon, ang susunod na dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang mga produktong ibebenta mo. Maraming negosyante ang nagkakamali sa pag-aakalang sapat na ang iisang klase ng bigas at itlog. Pero sa realidad, magkaiba ang budget at kagustuhan ng mga customer. May mga naghahanap ng mas murang bigas para makatipid, habang ang iba naman ay mas gusto ang premium na klase. May bumibili ng mas maliit dahil mas mababa ang presyo at mayroon ding mas gusto ang mas malaki. Kapag limitado ang pagpipilian sa tindahan mo, may mga pagkakataong hindi mo makuha ang benta dahil wala kang produkto na pasok sa hinahanap ng customer. Sa halip na bumili sa iyo, mapipilitan silang pumunta sa ibang tindahan. Pero kung mayroon kang iba't ibang klase ng bigas at itlog, mas marami kang customer na mapagsisilbihan. Hindi mo kailangang pumili kung sino ang target market dahil kaya mong magsilbi sa iba't ibang uri ng mamimili. Sa paglipas ng panahon, mas marami ring customer ang nagiging suki dahil alam nilang may pagpipilian sila sa iyong tindahan. At habang dumarami ang bumabalik na customer, mas lumalaki rin ang benta na mahalaga sa isang negosyo para maabot ang mataas na buwanang kita. At bago ang number 3, kung bago ka lang dito, baka pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel at para lagi ka ring updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 3 ay pagsabayin ang tingi at pakyawan. Isa pang mahalagang diskarte para mapalapit sa 100,000 pesos kada buwan ang kita ay ang pagsabayin ang tingi at pakyawan na pagbebenta. Maraming negosyante ang nakatuon lang sa mga pamilyang bumibili ng ilang kilo ng bigas o ilang pirasong itlog. Bagamat mahalaga ang mga customer na ito, mas mabilis lumaki ang benta kapag mayroon ka ring mga bumibili ng maramihan. Halimbawa, ang isang pamilya ay maaaring bumili ng 5 kilo ng bigas at ilang pirasong itlog sa isang transaksyon. Ngunit ang isang karinderya, eatery o maliit na negosyo ay maaaring bumili ng isang sako ng bigas at ilang tray ng itlog ng sabay-sabay. Ibig sabihin, sa isang customer pa lang, mas malaki na agad ang halaga ng benta. Kapag pinagsama mo ang regular na tinging mamimili at mga customer na bumibili ng pakyawan, mas lumalakas ang daloy ng benta sa tindahan. Habang tumataas ang volume ng produkto na naibibenta mo bawat araw, mas lumalaki rin ang posibilidad na maabot ang mataas na buwanang kita na hinahangad ng maraming negosyante.
Ang number 4 naman ay humanap ng supplier na maganda ang presyo. Maraming tao ang iniisip na ang sikreto sa malaking kita ay paramihan lang ng benta. Pero sa negosyo ng bigas at itlog, mahalaga rin kung magkano ang puhunan mo sa bawat produktong binebenta mo. Kaya isa sa mga diskarte ng maraming matagumpay na negosyante ay ang paghahanap ng supplier na may magandang presyo at maaasahang supply. Sa unang tingin, maaaring maliit lang ang diferensya ng presyo kada sako ng bigas o kada tray ng itlog. Pero habang dumarami ang nabibenta mo bawat araw, lumalaki rin ang epekto nito sa kabuuang kita ng negosyo. Ang ilang pisong natitipid sa bawat produkto ay maaaring maging malaking halaga kapag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan. Bukod dito, mas may kalayaan ka ring magbigay ng mas mababang presyo sa mga customer nang hindi gaanong naaapektuhan ang iyong tubo. Nakakatulong ito para makahikayat ng mas maraming mamimili at mapanatili ang mga suki. Kaya kung gusto mong palakihin ang kita ng iyong bigasan at itlog business, huwag lang tumingin sa dami ng benta. Siguraduhin mo ring maganda ang presyo ng iyong supplier dahil dito nagsisimula ang mas magandang kita sa bawat produktong na ibebenta mo. Ang number 5 ay mag-alok ng bigas at itlog combo packages. Isa pang diskarte na makakatulong para mapalapit sa 100,000 pesos kada buwan ang kita ay ang pag-aalok ng combo packages. Simple lang ang dahilan. Mas mabilis lumalaki ang benta kapag mas marami ang nabibili ng customer sa bawat pagpunta sa tindahan. Halimbawa, imbes na isang tray ng itlog lang ang bilhin ng customer, maaari mo siyang alokin ng package na may kasamang ilang kilo ng bigas. Dahil pareho namang pangunahing pangangailangan sa bahay ang mga produktong ito, mas madali para sa customer na bumili ng dalawa ng sabay. Bukod sa convenience, nakakatulong din ito para tumaas ang halaga ng bawat transaksyon. Kapag mas malaki ang average na binibili ng bawat customer, mas mabilis ding lumalaki ang kabuuang benta ng negosyo kahit hindi na daragdagan ang bilang ng mga mamimili. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na dagdag sa bawat bentahan ay naiipon. At kapag ginawa ito ng maraming customer araw-araw, maaari itong magkaroon ng malaking ambag sa buwan ng kita ng iyong bigasan at itlog business. Ang diskarte number 6 ay mag-supply sa mga karinderya at food businesses. Kung gusto mong palakihin ang kita ng iyong bigasan at itlog business, magandang diskarte ang pagkuha ng mga karinderya, eatery at iba pang food businesses bilang regular na customer. Ang dahilan ay simple, hindi tulad ng karaniwang mamimili na bumibili lang para sa kanilang pamilya. Ang mga negosyong ito ay gumagamit ng bigas at itlog bilang bahagi ng kanilang araw-araw na operasyon. Dahil dito, mas madalas at mas marami silang umorder. Habang ang isang pamilya ay maaaring bumili ng ilang kilo ng bigas at ilang pirasong itlog lamang, ang isang karinderya ay maaaring mangailangan ng mas marami bawat linggo o kahit halos araw-araw. Isa pa, mas nagiging predictable ang iyong benta kapag mayroon kang regular na business customers. Hindi ka lang umaasa sa mga walk-in customers dahil mayroon ka ng mga kliyenteng inaasahang o-order ng paulit-ulit. Kapag nakabuo ka ng ilang karinderya o food businesses na regular na kumukuha ng supply sa iyo, maaari itong magdagdag ng malaking bahagi sa buwan ng benta ng tindahan. At sa negosyo, mas malaking volume ng benta ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit mas mabilis lumalaki ang kita. At bago ang number 7, i-comment mo sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Ang number 7 ay magbigay ng delivery service. Isa pang diskarte na maaaring makatulong para lumaki ang buwan ng kita ng bigasan at itlog businesses ay ang pagbibigay ng delivery service. Sa panahon ngayon, maraming customer ang mas pinipiling ipa-deliver na lang ang kanilang mga binibili kaysa maglaan pa ng oras para pumunta sa tindahan. Lalo itong mahalaga sa negosyo ng bigas at itlog dahil mabigat at minsan ay mahirap dalhin ang mga produktong ito. Isipin mo na lang ang isang customer na bibili ng isang sako ng bigas at ilang tray ng itlog. Kung may delivery ka, mas magiging madali para sa kanya ang umorder dahil hindi na niya kailangang mag-isip kung paano ito iuuwi. Bukod sa convenience, nakakatulong din ang delivery service para mapalawak ang naaabot mong customer. Kahit ang mga taong medyo malayo sa iyong tindahan ay maaari ng umorder basta't sakop ng iyong delivery area. Ibig sabihin, mas marami kang potensyal na customer nang hindi kinakailangan magbukas ng panibagong branch. Isa pa, mas mataas ang posibilidad na umulit ang mga customer kapag naging madali at maginhawa ang kanilang karanasan. Sa paglipas ng panahon,
Ang mga repeat orders na ito ay maaaring maging malaking bahagi ng buwanang benta ng negosyo. At kapag mas dumarami ang customer, mas madalas ang orders at mas lumalaki ang volume ng produktong na ibibenta mo, mas tumataas din ang posibilidad na maabot ang 100,000 pesos na buwanang kita. Ang number 8 naman ay dagdagan ang mga produktong madalas isabay. Isa pang diskarte para palakihin ang kita ng isang bigasan at itlog business ay ang pagdaragdag ng mga produktong madalas kasabay bilhin ng mga customer. Bihira ang mga customer na bigas o itlog lang ang kailangan sa bahay. Kadalasan, may iba pa silang bibilhin tulad ng mantika, asukal o mga dilata. Kapag available ang mga produktong ito sa iyong tindahan, mas malaki ang posibilidad na sa iyo na nila bilhin ang lahat ng kanilang kailangan. Sa halip na pumunta pa sa ibang tindahan, isang puntahan na lang ang kailangan nila. Maganda rin ang discarding ito dahil hindi mo kailangan maghanap ng bagong customer para lumaki ang benta. Ang ginagawa mo lang ay pinapataas ang halaga ng binibili ng mga customer na pumupunta na sa iyong tindahan. Kung dati ay bigas at itlog lang ang kanilang binibili, maaari na silang magdagdag ng iba pang produkto sa kanilang basket. Sa paglipas ng panahon, ang mga dagdag na bentang ito ay naiipon at nagiging malaking bahagi ng kabuoang kita ng negosyo. Kaya para sa maraming matagumpay na bigasan at itlog business, ang pagdaragdag ng mga produktong madalas isabay ay isa sa mga simpleng paraan para mas mapalago ang kanilang buwanang kita. At yan ang 8 diskarte na maaaring makatulong para mapalago ang isang bigasan at itlog business. Tulad ng anumang negosyo, hindi agad-agad darating ang malaking kita. Kailangan pa rin ng tamang lokasyon, maayos na pamamahala, sapat na puhunan, at higit sa lahat, tuloy-tuloy na paghahanap ng paraan para maparami ang customer at mapalaki ang benta. Pero ang magandang balita, ang bigas at itlog ay kabilang sa mga produktong araw-araw at linggo-linggong kailangan ng mga tao. Kaya kung maayos mong mapapatakbo ang negosyo at maisabuhay ang mga diskarteng natalakay natin, mas mataas ang posibilidad na lumaki ang iyong kita at maabot ang 100,000 pesos kada buwan sa paglipas ng panahon. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.